Hi guys! Welcome back to my channel! So yun guys, for today's video is magtuturo po ako sa inyo kung paano po gumawa ng version po natin ng Molo Dynamite. So yan guys, ang ating mga ingredients. Meron tayo dito mayonnaise, Eden, Molo wrapper, ham, at ating chili. So yan guys, itong product na to is nabili ko lang po siya sa mga bilihan po natin na mga in-orderan natin. So, ayan po. Itong pong product na to is pang-graded po siya ng cheese. So, para hindi tayo mahirapan, para hindi na tayo magkakaskas. At ang maganda sa product din kasi na to guys, is talagang simot po talaga yung ilalagay po natin na cheese dyan. Wala pong masasayang nadidikit dun sa product. So, napakaganda niyan guys at napakamura din. I-share ko sa inyo yung link kung saan ko siya nabili. So, ay papakita ko sa inyo. Lalagyan nyo lang po siya ng cheese sa magkabilang lagayan niya. Ayan. Lagyan nyo lang siya dyan. Pagkasyahin nyo lang kung ano ilan yung kasya dyan. So, ayan. Tapos, ilalagay nyo lang po yung block na yan. Tapos, habang binababa po natin siya is may nilalabas na po na cheese. So, ayan. Nakapaggawa na kasi ako nung una. So, dahil nga gusto ko may share sa inyo kung gaano kaganda itong grated cheese na to. Iikot nyo lang po siya hanggang sa umabot dun sa level ng hanggang baba. Masisimot po lahat ng cheese niyan. Maganda siyang gamitin kasi maganda yung pagka-grated ng cheese niya. Pino talaga siya at mapapadali po tayo. Ayan, kung nakikita nyo, itutulak nyo lang siya ng paikot hanggang sa umabot dun sa pinakadulo. Saka kung kinagandahan sa kanya guys, talagang simot po ang cheese. Walang sayang at walang dumidikit doon sa pinaka metal niya. Kaya maganda talaga siya. Hindi na tayo mahahassle sa pagkadkad po ng cheese at hindi na rin siya malagkit sa kamay. Ayan. Marami rin pala tong blade guys. Hindi ko na napakita sa inyo kasi hindi ko napansin dun sa may box na may iba pa pala siyang blade. Nakita ko lang siya nung ginamit ko ulit na pwede nyo palang palitan yung mga blade niya. Pero siguro by the next day, papakita ko sa inyo separate video niya kasi nataon lang nagagawa talaga ako ng Molo wrapper na dynamite kaya naisipan ko siyang gamitin. Kaya biglaan ko siyang in-unbox. So gagawin ko na lang ng another video to pagka nagkaroon ako ng time. So, antayin nyo na lang, guys. So, yan, guys. Sinisimot ko pa po yung cheese. Basta hanggat umiikot siya, masisimot nyo talaga lahat yan. Kasi papakita ko sa inyo dyan. Ayan, diba? Simot na simot siya. As in, wala talagang sayang. So, ayan siya. Ganyan lang siya. Ayan, iikot nyo lang siya pag ganun pababa para maano yung cheese lumabas. Ganun lang siya kasimple. Ayun, ayan, sinisimot ko pa yung maliit na nakita nyo natira. Ayan, simot na simot siya. At sandali-dali niyang gamitin. Saka para ka lang naglalaro. So, ayan guys. Nasubukan natin siya dahil sa gagawin kong recipe. So, pagpasensya nyo na yung boses ko kasi medyo hindi maganda yung aking pakiramdam. So, ayan na. Okay na ang ating cheese. Ayan guys, nagdagdag ulit ako ng cheese kasi masarap yung dynamite na yan pagka marami talaga siyang cheese. So ayan, nagdagdag ako siguro yung isang buo ng cheese bar, mga kalahati ng cheese bar yung ginamit ko kasi medyo marami din yung gagawin ko na Molo dynamite. So ayan guys, sa may papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. As natuwa lang din ako para maiba ang paraan ng pagluto natin ng Molo dynamite na maiba naman, di ba? Kaya, yan, try natin siya kung masarap ba talaga. Yan guys, yung ating mga chili, yan, di ba sa normal na dynamite is tinatanggal lang yung buto niyan. So, yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung dynamite na yan. So, ihiwain lang po natin siya sa gitna para matanggal natin yung pinaka sili niya. Hiwain lang po natin. Kahit papanong hiwa po, basta mahiwa po natin at matanggal po yung mga buto. After natin tanggalin yung mga buto, yan, ihiwain lang po natin siya ng pagganyan, yung medyo manipis, para pagka nakain natin, hindi natin siya makakagat. So, ganyang klaseng hiwa lang po yung gagawin natin.
pagkatapos nating hiwain, isasama na rin natin siya dun sa ham and cheese na ginawa natin. Pagsasama-samahin lang po natin yan pagkatapos natin gawin. Tapos ilalagay na rin po natin yung ibang mga ingredients. Tulad ng mayo, maglalagay na tayo ng mayo dyan. Tansyahin nyo lang guys kung gaano karami yung mayo na ilalagay nyo. Mas maganda na unti-untiin nyo yung paglagay ng mayo. Tulad yan ang nilagay ko na parami yung mayo. Kaya medyo binawasan ko kasi baka ma-overpower yung mayo niya. Hindi na natin malasahan yung ating nilagay na ingredients ng iba. Saka baka medyo niya pag nasobrahan tayo sa ingredients. Kaya unti-unti nyo yung paglagay ng mga pampalasa natin dyan. So, ayan, hinalo-halo ko lang siya hanggang sa ma-mix well siya at mag-combine yung mga nilagay natin na ingredients na gagamitin natin sa molo. Ipapalaman kasi natin yan doon sa molo na para lang tayong gumagawa ng siomai. Parang ganun yung gagawin natin. Mamaya papakita ko kung paano ko ibabalot yung ating molo dynamite. So, first time ko gumawa nito guys. Hindi ko pa alam kung ano magiging lasa nito. So, yun guys. Mag-start na tayo. So, kukuha lang ako dyan ng isang piraso. So, yan yung nabili ko na molo wrapper. So, actually, hindi ko alam kung ganyan talaga ang itsura ng molo wrapper talaga. Hindi ko sure kasi first time kong gagawa nitong ganitong ingredients. Yung brand pala na binili ko dyan na molo is yung bonus lang po kasi yun po yung mas mura. Siyempre budget tayo. So ayan guys, pagkalagay nyo po nung pinakapalaman, isang kutsara lang po nilagay ko. Nagtry muna ako ng isa. Tapos yan binasa ko yung apat na gilid para mas madali natin siya madikit. So, ayan guys, ganyan lang gagawin nyo. Tutupin nyo lang siya, tapos ikukorte nyo na parang triangle. Para siya magiging dumpling. Parang dumpling style yung magiging itsura niya. So, ayan guys, ganyan. Mas madali kasi siyang magko-close pagka meron siyang nilagay na tubig dun sa gilid. Medyo dagdagan nyo na lang din ng konti para medyo lumambot. Kasi yung nabili ko na molo wrapper is medyo makapal siya. Kaya po, medyo nahirapan ako ipadikit-dikit yan. So, ayan siya guys. So, hindi ko alam kung ilan yung nagawa ko dyan. Pero marami-rami po yan. Yan, makikita nyo. Hindi mapuno-puno yung isang kutsara. Tapos yung lalagyan nyo siya ulit ng tubig. So, continuous lang po kung ano yung gagawin nyo na way kung paano siya So, ayan guys. Kung nakikita nyo, diba, ang ganda. Ang ganda nung design niya. Sana masarap siya. Picture na. Gatandul ako. Picture na. Daw? Doon ako magbibihis. Ayoko yung